ato ang lawas nakapahuway kahapon. Naka-recharge ta, so karon balik na sa trabaho. Okay, so walay pagkaluya sa trabaho guys, kay nakakita mga balayro nun. Napay ato antiyan nga dili nato mapugngan, nga dili mukaon, so mukaon kita la sige. Dapat kabalo sa ta mangita og panginabuhian. So walay kaluya, ampo lang ta sa Ginoo nga magmaayo atong lawas, kay lawas jud ang kapital. Okay, so salamat sa Ginoo, gahapon nakasimba sa ta. So our spirituality has been recharged. Okay, dili ibig sabihin nga kuan gahapon Domingo, gahapon na sa ta musimba. Every day is a worship. Ato ang kinabuhi mga igsoon, dapat everyday ta nagasimba sa atong buhi nga Dios. Special lang to gahapon kay siyempre Domingo, maminaw tag pulong sa Dios. Mag fellowship ta sa ato ang isig kakauban sa pagtuo. Mama na importante diha. Okay, magkulo kabildo. Makighimamat sa mga igsoon sa pagtuo. But in essence, every day should be a worship day. So we started our day with prayer with the Lord, thanking, gratitude kay buhi pa ta. Og every time usab magahisgot kita sa ato ang buhi nga Dios is a form of worship and adoration. So dapat siya jud ang bida sa atong kinabuhi. Siya gayud ang bida sa atong kinabuhi. Gahapon one month naman karon naghisgot kami og fourfold gospel. So ibig sabihin ana, so sa among denomination, we recognize and we adopt that Jesus is a Savior. That's number one. And number two, Jesus is a sanctifier. So gina-sanctify kita niya every day until we will reach our perfection. And third, Jesus is healer. Siya nagapang-ayo, nag-aayo sa tanan ng mga sakit-sakit. Ang fourth is Jesus is our coming King. So bat lang ko gamay sa Jesus is healer. So ang lesson gahapon makes us realize nga si Jesus Christ gyud nagapang-ayo, dili lang ayo sa physical nga panginahanglanon sa katawo, mao man sab ang espirituhanon. So kita na to diha nga si Jesus Christ nagapang-ayo sa mga masakiton. There is a paralitiko, mga buta, and even resurrect person by the name of Lazarus. Pero mahinumduman nato mga igsoon, makita nato diha, these are just a metaphor sa pinakadako nga healing nga gusto nga mangyari ni Ginoong Hesukristo. Unsa man na, when we talk of healing, it is always associated with sickness. Kanang healing, kung ay sickness na healing. So when we talk about sickness, is always associated with sin, kanang sala ba. Okay, although kaingon ko nga metaphor lang tungod kay panig-ingnan lang na siya sa pinakadako nga buluhaton ni Ginoong Hesukristo, mao ang to heal no sa ato ang mga sala. Just like for example, when ang tao masakit sa una, nya riayo ni Hesukristo, wa mo gibat-bat dito nga wala na po siya masakit after that. Kanang physical healing, even katong gi-resurrect, wa po niingon nga nabuhi siya until forever, because he has been resurrected, because these are just temporary and a physical thing. Ang biological aspect na to, isip sa katao dictates us nga ang kinabuhi sa tao nga biological will soon end. Okay, and even if naayo siya karon, there's no guarantee nga dili sa siya masakit. So what is the meaning of what I'm saying is that moto nga it's only the healing of Jesus Christ before on our physical aspect is only a metaphor. Ang pinakadako gyud niya nga emphasis on that is the spiritual healing. Sa dihang nakasala kita,
dunay kapasayloan sa atong mga sala through Him. In recognition of Him, that we say that Jesus is our Lord, and we are saved by Him. We believe in Him, we have faith in Him. So diha gihatag niya ang kaluwasan sa atoa, and mao na nga ang healing will start, no? As soon as we accepted Him as our Savior and our Lord. Okay, so magunsa man ang physical healing, then sooner or enough you will just die. So ang gi-offer ni Jesus Christ is a salvation from sin, which is eternal, and that is our final destination. That is the will of God. Our atong salvation is already assured by our God. Okay, so dili na siya mawala, kay iyaha man na ang gigarantiya sa atoa. Okay, so what is our response to that kind of assurance sa Dios na save kita? Naara na diha mga igsoon. Ang salvation is just on the table. Mura siya og pagkaon nga naara na siya. It is assured that that piece of meal nga gi-offer sa atong Ginoo makabusog yun nato. Okay, but is our response is to take it. Okay, di naman sab ka mabusog kung ang pagkaon sa lamisa imo ra nang tan-awon. Okay, although that food, there's an assurance that if you take it, mabusog man gyud ka. But malabay siyang kawang mga igsuon if we will not respond to that invitation. So God is inviting us that salvation is on Jesus Christ. God is inviting us to believe in that salvation, to believe in our Lord Jesus Christ, and He's offering us the assurance. There's 100% guaranteed yun na salvation. But dili na to siya ipalabay nga kawang, kay just like the food on the table, if you will not take it, so unsaon man ang pagkaon nga abunda, o gidumilian man nimo siya nga i-receive, i-take, and to enjoy it. Mo dyan ay importante, when you receive our Lord Jesus Christ, you enjoy not only the salvation, but you enjoy Him, because siya nga atong Diyos. Okay, we enjoy the benefits, not only for the benefits, but we really enjoy His presence. The mere presence of our Lord Jesus Christ, of our God, is already enough for us. Okay, walay kasakit, taas nga kinabuhi, naa may mga problema, but kaya ra siya solusyonan tungod kaya naa ang presensya sa Dios. So mo na ginalong sa mga tao sa una. In fact, kanang sa una gumikan sa pagkamakasasala sa tao, the mere presence of our God, of the Lord, will kill them. Wala jud. Even katong mga pari sa una, they are not assured kung moadto sila sa templo nya makigharong sila sa presensya sa Dios. Ginahiktan ang ilahang hawak tungod kay kung makigharong sila sa Dios, wala si kasiguruhan kung fit ba sila, so basig mamatay sila sa sulod. Mao na nga kung ginakuan sila kanang ginabira na ay murag security rope, na kung musulod sila sa templo, na ay rope nga ginagunitan pud og tawo sa gawas, kay just in case dunay mahitabo sa sulod, sa pikigharong nila sa presensya sa Ginoo, dali ra silang ma-pull out. So ingon ana mga igsoon, people are really longing for the presence of God. Na dili lang gyud ta fit. Now is the time, kay naabot naman si Ginoong Hesukristo. Iba na sad ang gi-offer sa Dios. We just need to accept Him, Jesus Christ, as our Lord, ug ato nga mangluluwas, ug dawaton nato ang iyang pagka-Lord sa atong kinabuhi. Then we can enjoy the presence of God. So iba ang ato ang karon nga experience kay sa una nga panahon. So even if kanang pa kita buhi pa kita, naga-enjoy magyud kita sa presensya sa Dios. Imagine nga kung doon na kita'y sakit, we can easily call the Lord. Before anything else, bisan
bisan wala pa kita kapalit og biogesic o gihilantan kita, musampit man kita sa Dios. Og and the healing will be provided sa ato ang kaugalingon. It has been proven, it has been tested. Kung aduna kita problema sa pinansyal, muhapa man kita sa Dios ug magampo kita nga for a solution. Ug wala man sab kita palabay nga kawang sa Dios. It has been provided to us. Okay, ang atong kinabuhi ipahaba sa Dios. So we really are enjoying. So mao na mga igsoon, we need to enjoy the glory of God, the presence of God. So mo na ang ato ang lesson karon nga kabuntagon. Taas-taas sa mga tuang gilahos. So nag-start lang na sa Jesus is our healer. Tinuod man gud. So in summary, yes, our Lord Jesus Christ heals us in our temporary life, physical life. He provides us healing in our hearts, in our sickness. Makita yung mga mulo-mulo, but that's only a metaphor. The bigger healing na iyahagyod nga aspire sa atong hinabuhi is the spiritual healing, na mahil kita sa ato ang mga sakit gumikan sa atong pagpakasala, ug mahil kita nga dili kita mahatugpan adto sa kadautan sa linaw nga kalayo. So it's a healing, it's a complete healing, it's a spiritual healing. So maayong buntag mga igsoon, and I hope you will have a very good Monday. So wala man mo lahos ang bagyo diri sa General Santos, init man kaayo. So isa ka butang atong pasalamatan na tungod kay kung naay mga bagyo-bagyo, daghan na sa preparations. So daghan na sab ang mabahaan. So daghang kadaot ang bagyo. So isa sa mga butang atong pasalamatan is that General Santos City is a safe place to live. So good morning once again. Happy Monday. God bless us all. Bye bye.